ang kahirapan at mga issue sa paggawa. Isang mapagmasid na araw, grade 10. Mabilis ang takbo ng mundo dahil sa globalisasyon. May mas modernong teknolohiya, mas malawak na ugnayan ng mga bansa, at mas maraming oportunidad. Ngunit kasabay ng bilis na ito, ang mga hamong maaaring makaapekto sa trabaho, kabuhayan, seguridad, kultura at kalikasan. At mula sa mga hamong ito, mahalagang balikan kung paano naapektuhan ang mga Pilipino at paano sila umaagapay. Kaya balikan natin ang tungkol sa mga hamong dala ng globalisasyon sa mga Pilipino at mga paraan ng pag-agapay sa aral ng nakaraan, gabay sa kasalukuyan. Global signal, malinaw, o malabo. Isulat ang malinaw kung wasto ang impormasyon at malabo kung may maling konsepto sa pahayag. Ang pangingibang bayan upang makapagtrabaho ay isa sa mga hamong kaugnay ng globalisasyon dahil nagbubukas ito ng oportunidad ngunit may kaakibat ding sakripisyo. Malinaw. Nagbibigay ang pangingibang bayan ng pagkakataong makapagtrabaho bilang OFW. Ngunit kaakibat nito ang gastos, pagsasanay, paglayo sa pamilya, pangungulila at pagharap sa bagong kultura at sistema ng paggawa. Ang bilateral agreement ay kasunduang nilalahukan ng 3 o higit pang bansa. Malabo. Ang bilateral agreement ay kasunduan sa pagitan ng 2 bansa. Ang kasunduang nilalahukan ng 3 o higit pang bansa ay tinatawag na multilateral agreement. Ang automation ay sistemang nangangailangan ng patuloy at ganap na interbensyon ng tao sa bawat bahagi ng produksyon. Malabo. Ang automation ay gumagamit ng self-operating devices, machines o controllers upang maisagawa ang gawain ng may kaunti o walang direktang interbensyon ng tao. Maaring magdulot ang digital technology ng mga suliraning tulad ng cyberbullying, hacking, identity theft at internet addiction. Malinaw. Nagbibigay ng malaking pakinabang ang digital technology sa komunikasyon, edukasyon, negosyo at impormasyon. Ngunit maaari rin itong magamit sa mga gawaing nagdudulot ng panganib at pinsala. Kailangang makaagapay ang sistema ng edukasyon sa mabilis na pagbabago ng kaalaman, teknolohiya at kasanayang hinihingi ng mga industriya. Malinaw. Ang pandaigdigang kompetisyon at pagbabago sa paggawa ay nangangailangan ng patuloy na pagpapaunlad ng kurikulum, pagtuturo, pagsasanay at kasanayang angkop sa kasalukuyang industriya. Makikita sa globalisasyon ang mabilis na pagbabago sa paraan ng paggawa, paghahanap buhay at pamumuhay. Dahil sa makabagong teknolohiya, malawakang kalakalan at pandaigdigang kompetisyon, nagbabago ang uri ng trabahong kailangan sa lipunan. Gayunman, hindi lahat ng manggagawa ay may pantay na pagkakataong makasabay sa pagbabagong ito. May mga nawawalan ng trabaho, napipilitang tumanggap ng gawaing hindi tugma sa sariling kasanayan, o nalalagay sa kalagayang mababa ang sahod, hindi tiyak ang seguridad at madaling mapagsamantalahan. At kapag ang trabaho ay hindi sapat, hindi ligtas o hindi makatarungan, nagkakaroon ito ng malalim na epekto sa pamumuhay ng pamilya, sa antas ng kahirapan at sa kabuang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa.
Kaya naman layunin ng aralin na mataya ang implikasyon ng kahirapan at iba't ibang issue sa paggawa sa pamumuhay ng mamamayan at sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ang kahirapan ay madaling makita sa kakulangan ng pagkain, tirahan, edukasyon o serbisyong pangkalusugan. Ngunit sa likod ng bawat kakulangan ay maaaring may magkakaiba at magkakaugnay na dahilan. Isang larawan ng pamilya ang magbubukas sa mga kwentong hindi agad nakikita sa isang tingin. Kita sa larawan, kulang sa kita. Ano ang hindi agad nakikita? Suriin ang larawan. Tukuyin ang mga detalyeng nagpapahiwatig ng hamon sa kabuhayan at ipaliwanag ang posibleng kahulugan ng bawat isa. Naninirahan sa isang maliit na tahanan ang pamilyang Reyes. Hindi palagian ang pumapasok na kita, samantalang patuloy ang gastusin para sa pagkain, tubig, kuryente, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. May kakayahang magtrabaho ang bawat miyembro, ngunit magkakaiba ang hamong kinahaharap sa paghahanap at pagpapanatili ng hanap buhay. Dahil dito, madalas na kailangang mamili kung aling pangangailangan ang unang tutugunan at alin ang pansamantalang ipagpapaliban. Anong kalagayan ang inilalarawan kapag hindi sapat ang pinagkukunang yaman upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan? Kahirapan. Ano-anong pangunahing pangangailangan ang makikita o ipinahihiwatig sa larawan? Alin sa mga pangangailangang ito ang maaaring hindi sapat na natutugunan? Anong mga detalye ang nagpapakita ng suliranin sa trabaho o kita? Paano naaapektuhan ng pamilya kapag kulang o hindi tiyak ang kita? Bukod sa pera, ano pang salik ang maaaring nagpapahirap sa kalagayan ng pamilya? Anong detalye ang pinaka-nakapukaw ng iyong pansin at bakit? Mula sa larawan makikita na ang kahirapan ay hindi lamang simpleng kawalan ng pera. Maaring may pagkain, ngunit hindi sapat o masustansya. Maaring may tirahan, ngunit hindi maayos o ligtas. Maaring may pangangailangan sa edukasyon, kalusugan o hanap buhay, ngunit may mga hadlang na nagpapahirap sa pamilya. Ipinapakita ng ganitong kalagayan na ang kahirapan ay may kaugnayan sa kakayahan ng isang tao, pamilya o komunidad na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan para sa maayos at disenteng pamumuhay. Sa makatwid, ang kahirapan ay isang kondisyon o estado kung saan ang isang tao, pamilya o komunidad ay kulang o salat sa pag-aaring material at pinansyal at nahihirapang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Kahirapan din ang tawag sa sitwasyon kung saan walang regular na pinagkukunan ng kita, walang maayos na tirahan, kulang sa masustansyang pagkain, malinis na tubig, atensyong medikal, edukasyon at iba pang pangangailangan para sa maayos na pamumuhay. Ibig sabihin, ang kahirapan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera. Nasusukat din ito sa kung kaya bang matugunan ng isang pamilya ang mga bagay na kailangan upang mabuhay ng ligtas, malusog, produktibo at may dignidad. Batay sa Republic Act No. 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation Act, ang mahirap ay tumutukoy sa mga individual at pamilyang ang kita ay mas mababa sa poverty threshold o hindi kayang tustusan sa tuloy-tuloy na paraan ang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, kalusugan, edukasyon, pabahay at iba pang mahalagang pangangailangan sa buhay. Sa Pilipinas, sinusukat ang kalagayan ng kahirapan gamit ang mga opisyal na datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, kabilang ang mga resulta ng Family Income and Expenditure Survey o FIES.
upang makita ang ugnayan ng kita, gastusin at pamumuhay ng mga pamilyang Pilipino. Bukod sa opisyal na income-based poverty data, mayroon ding mga survey tulad ng Social Weather Stations o SWS na sumusukat sa self-rated poverty o kung paano tinataya ng mga pamilya ang kanilang sariling kalagayan. Magkaiba ang opisyal na datos ng PSA at ang self-rated survey ng SWS. Ngunit parehong nakatutulong upang mas maunawaan ang kalagayan ng kahirapan sa bansa. Batay sa pinakahuling na ilathalang full-year official poverty statistics ng PSA, umabot sa 15.5% ang poverty incidence among population noong 2023. Katumbas ito ng humigit kumulang 17.54 milyong Pilipino na ang kita ay hindi sapat upang matugunan ang pangunahing pangangailangang pagkain at hindi pagkain. Sa antas ng pamilya umabot sa 10.9% o humigit kumulang 3 milyong mahihirap na pamilya ang naitala noong 2023. Samantala, batay sa SWS survey noong March 2026, 52% o tinatayang 14.5 milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing itinuturing nilang mahirap ang kanilang pamilya. Ano ang pagkakaiba ng opisyal na datos ng PSA at self-rated poverty ng SWS? Alin ang mas mataas at ano ang pinahihiwatig nito tungkol sa kahirapan sa Pilipinas? Maliban sa poverty threshold, mayroon ding tinatawag na food threshold. Ito ang pinakamababang antas ng kita na kailangan upang matugunan ang sapat at masustansyang pagkain ng isang individual o pamilya. Tinatawag din itong subsistence threshold. Kapag ang kita ng isang pamilya ay nasa ilalim ng food threshold, maaaring makaranas ang pamilya ng absolute poverty o ganap na kahirapan. Ito ay kalagayan kung saan hindi natutugunan kahit ang batayang pangangailangan, lalo na ang sapat na pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Samantala, ang relative poverty ay tumutukoy sa agwat sa pamumuhay, kita at oportunidad sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Ipinapakita nito na ang kahirapan ay hindi lamang tungkol sa kung may kinakain o wala, kundi pati sa pagkakaiba ng kakayahan ng mga tao na makakuha ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan, maayos na trabaho at oportunidad sa buhay. Hindi lamang sa Pilipinas nararanasan ang kahirapan. Isa rin ito sa mga pangunahing suliraning pandaigdig na nais tugunan ng United Nations sa ilalim ng layuning wakasan ang kahirapan sa lahat ng anyo. Sa mga ulat ng World Bank at United Nations, nananatiling daan-daang milyon ang nakararanas ng matinding kahirapan sa mundo at malaking bahagi nito ay matatagpuan sa Sub-Saharan Africa at mga lugar na apektado ng tunggalian at kahinaan ng kabuhayan. Ang mga taong nakararanas ng kahirapan ay maaari ring makulong sa tinatawag na cycle of poverty o siklo ng kahirapan. Ito ay kalagayan kung saan ang kakulangan sa kita, edukasyon, kalusugan, trabaho at oportunidad ay paulit-ulit na nagpapahirap sa isang tao o pamilya na makaahon. Muli, ang 5 susi sa pag-unawa sa kahirapan ay poverty threshold o antas ng kita para matugunan ang pangunahing pangangailangan, food threshold o antas ng kita para sa sapat at masustansyang pagkain, absolute poverty o kawalan ng kakayahang matugunan ang batayang pangangailangan, relative poverty o agwat ng pamumuhay sa pagitan ng may hirap at mayayaman, cycle of poverty o paulit-ulit na kahirapang mahirap takasan o malampasan. Makatutulong din ang mga katanungan upang mas maintindihan ang 5 konsepto sa poverty threshold. Sapat ba ang kita para sa pangunahing pangangailangan? Sa food threshold, sapat ba ang kita para sa masustansyang pagkain?
Sa absolute poverty, natutugunan ba kahit ang batayang pangangailangan? Relative poverty, gaano kalaki ang agwat sa pamumuhay at oportunidad? At cycle of poverty, bakit mahirap kumawala sa patuloy na pagkakapos? Hirap hulaan? Kilalanin ang konsepto tungkol sa kahirapan. Tukuyin ang konseptong inilalarawan sa bawat bilang. Ito ang paulit-ulit na kalagayan kung saan ang kakulangan sa kita, edukasyon, kalusugan, trabaho at oportunidad ay nagpapahirap sa isang tao o pamilya na makaahon. Cycle of Poverty. Ito ang batas na kilala bilang Social Reform and Poverty Alleviation Act na tumutukoy sa mahihirap bilang mga individual o pamilyang ang kita ay mas mababa sa poverty threshold o hindi kayang tustusan ang pangunahing pangangailangan. Republic Act No. 8425. Ito ang uri ng kahirapan na tumutukoy sa agwat sa pamumuhay, kita at oportunidad sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Relative poverty. Ito ay kondisyon o estado kung saan ang isang tao, pamilya o komunidad ay kulang o salat sa material at pinansyal na yaman at nahihirapang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan. Kahirapan. Ito ang pinakamababang kita na kailangan upang matugunan ang sapat at masustansyang pagkain ng isang tao o pamilya. Tinatawag din itong subsistence threshold. Food threshold. Ito ang kalagayan kung saan hindi natutugunan kahit ang batayang pangangailangan, lalo na ang sapat na pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Absolute poverty. Ito ang tawag sa sariling pagtataya ng mga pamilya kung itinuturing ba nilang mahirap, hindi mahirap o nasa pagitan ang kanilang kalagayan. Self-rated poverty. Ito ang pinakamababang antas ng kita na kailangan upang matugunan ng isang tao o pamilya ang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, kalusugan, edukasyon at iba pa. Poverty threshold. Mahalagang tandaan na ang kahirapan ay hindi lamang bunga ng kawalan ng pera. Maaari rin itong bunga ng magkakaugnay na salik na pang-ekonomiya, panlipunan at pangkalusugan. Kabilang sa mga salik na ito ang kawalan ng permanente at maayos na trabaho, mababang kita o hindi sapat na sahod, kawalan ng edukasyon, suliranin sa kalusugan, magulong pamayanan, pagkakaroon ng watak-watak na pamilya, pagkalulong sa masasamang bisyo, kakulangan sa oportunidad, kawalan ng interes o kakayahang makipagsapalaran, at iba pang suliraning nagpapahirap sa pag-ahon. Kapag sabay-sabay na nararanasan ang mga salik na ito, mas nagiging mahirap para sa isang pamilya na makaahon mula sa kahirapan. Sa mga nabanggit na salik, isa sa may pinakamalaking epekto sa pamumuhay ng pamilya ay ang hanap buhay. Kapag ang trabaho ay wala, kulang, hindi angkop, walang seguridad o mapagsamantala, nahihirapan ang pamilya na tugunan ng pagkain, tirahan, kalusugan, edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan. Kapag hanap buhay ang suliranin. 5 kwento ng hirap. Basahin ang bawat kwento at tukuyin kung anong suliranin sa hanap buhay ang ipinapakita nito. Nagsara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Hector. Walang kasalukuyang trabaho, ngunit handang magtrabaho at patuloy na naghahanap ng mapapasukan. Unemployment. Nagtatrabaho si Imelda sa isang maliit na kainan ng 3 araw lamang bawat linggo. Nais magkaroon ng mas maraming oras o karagdagang trabaho upang madagdagan ang kita.
underemployment. Maraming posisyong nais pasukan ni Ramil, ngunit kulang ang kasanayan, karanasan at sertipikasyong hinihingi ng mga employer. Mababang job competency. Paulit-ulit na nabibigyan si Alvin ng maikling kontrata. Hindi nagiging regular, limitado ang benepisyo at walang katiyakan kung maipagpapatuloy ang trabaho. Kontraktualisasyon. Nakatanggap si Pilar ng alok na trabahong may mataas na sahod. Pagdating sa lugar ng trabaho, kinuha ang mahalagang dokumento, hindi pinayagang umalis at pinagtatrabaho sa ilalim ng pananakot. Pagsasamantala sa paggawa. Si Hector, Imelda, Ramil, Alvin at Pilar ang 5 kwento ng hirap. Hanap buhay under review. Pagkilala sa 5 issue sa paggawa. Unemployment. May trabaho ba? Ito ang kalagayan ng taong kabilang sa lakas paggawa, ngunit walang trabaho. Handang magtrabaho at naghahanap ng mapapasukan. Ang implikasyon ng unemployment ay walang regular na kita at hirap matugunan ng pangangailangan ng pamilya. Underemployment. Sapat at angkop ba ang trabaho? May trabaho, ngunit kulang ang oras, kita o hindi angkop sa edukasyon at kasanayan. Ang implikasyon ng underemployment, kumikita ngunit nananatiling kapos at nangangailangan ng karagdagang trabaho. Mababang job competency. Angkop ba ang kasanayan? Ito ang kakulangan sa kaalaman, kasanayan, karanasan o sertipikasyong kailangan sa trabaho. Ang implikasyon ng mababang job competency ay nabawasan ang pagkakataong matanggap o makakuha ng mas maayos na hanap buhay. Kontraktualisasyon. May seguridad ba sa trabaho? Ito ang sistemang nakabatay sa panandaliang kontrata na naglilimita sa regular na katayuan, benepisyo at seguridad sa trabaho. Ang implikasyon ng kontraktualisasyon ay walang katiyakan sa trabaho, benepisyo at kita ng manggagawa. Pagsasamantala sa paggawa. May kalayaan, dignidad at karapatan ba? Ito ang paglabag sa karapatan ng manggagawa sa pagitan ng sapilitang paggawa, panlilinlang, pagkontrol o mapang-abusong kondisyon sa trabaho. Kabilang dito ang forced labor o sapilitang paggawa gamit ang pananakot, pamimilit o parusa. Slavery, pagtrato sa tao bilang pag-aari at sapilitang pagpapatrabaho. Human trafficking, pangangalap, paglilipat o pagkontrol sa tao sa pamamagitan ng puwersa, panlilinlang o pang-aabuso upang pagsamantalahan. Ang implikasyon nito ay nawawala ang kalayaan, dignidad, kaligtasan at karapatan ng manggagawa. Ang 5 konseptong ito ay tumutukoy sa iba't ibang suliranin sa hanap buhay na maaaring makaapekto sa kita, seguridad, karapatan at pamumuhay ng manggagawa at ng kanyang pamilya. Muli, ito ang unemployment o walang trabaho, underemployment o may trabaho ngunit kulang o hindi angkop, mababang job competency o kulang o hindi tugma ang kasanayan, kontraktualisasyon, kulang ang seguridad at benepisyo, pagsasamantala sa paggawa, nawawala ang kalayaan, dignidad o karapatan. Kulang ang kita? Ano ang issue?
Tukuyin ang issue sa hanap buhay. Basahin ang bawat sitwasyon at tukuyin ang issue sa hanap buhay na inilalarawan. Si Carla ay paulit-ulit na binibigyan ng 5 buwang kontrata. Hindi siya nare-regular at limitado ang kanyang benepisyo. Kontraktualisasyon. Si Ben ay inalok ng magandang trabaho sa ibang lugar. Ngunit pagdating niya roon ay kinuha ang kanyang dokumento at pinilit siyang magtrabaho kahit ayaw na niya. Human trafficking. Si Edwin ay gustong mag-apply bilang technician, ngunit wala siyang training certificate at kulang pa ang kanyang karanasan sa larangang ito. Mababang job competency. Si Marco ay nawalan ng trabaho matapos magsara ang pabrika. Araw-araw siyang naghahanap ng mapapasukan at handa siyang magtrabaho anumang oras. Unemployment. Si Lorna ay nagtatrabaho sa isang tindahan ngunit 2 araw lamang kada linggo. Dahil kulang ang kita, naghahanap pa siya ng karagdagang trabaho. Underemployment. Si Mang Dayo ay pinagtatrabaho araw-araw sa bukid nang walang sahod at itinuturing na parang pag-aari ng kanyang amo. Hindi siya malayang makaalis o makapagdesisyon para sa sarili. Slavery. May trabaho si Aling Nena bilang kasambahay, ngunit hindi siya pinapayagang umalis, binabantaan at hindi nababayaran ng tama. Forced labor. Issue sa paggawa, hamon sa buhay manggagawa. Pumili ng isang issue sa paggawa at ipakita ang epekto nito sa mamamayan at ekonomiya. Sa likod ng bawat araw ng paggawa, may pamilyang patuloy na ipinaglalaban. Araw-araw bago pa sumikat ang araw, gising na si Aling Mila. Tahimik siyang naghahanda ng baon ng kanyang anak bago pumasok sa trabaho sa isang maliit na pabrika. Madalas mas inuuna niyang ilagay ang ulam sa baonan ng anak kaysa sa sarili niyang pagkain. Sa trabaho, maghapon siyang nakatayo, paulit-ulit ang ginagawa at madalas ay pagod na pagod pag-uwi. Ngunit pagdating sa bahay, pilit pa rin siyang ngumingiti at unang tanong ay, kumain ka na ba? May assignment ka ba? Isang araw napansin ng anak na punit na ang sapatos ni Aling Mila. Nang tanungin kung bakit hindi pa bumibili ng bago, simple lang ang sagot niya. Ayos pa ito. Mas kailangan mo muna ng project sa school. Doon naunawaan ng anak na ang trabaho ng kanyang ina ay hindi lamang paraan para kumita. Ito ay araw-araw na sakripisyo, pagmamahal at pangarap na magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang pamilya. Kaya naman sa likod ng bawat baon, pamasahe, uniforme at gamit sa paaralan, may magulang na nagtitiis, napapagod at patuloy na lumalaban. Mga tanong sa pagpapahalaga. Ano ang ipinapakita ng sakripisyo ni Aling Mila para sa kanyang anak? Bakit mahalagang pahalagahan ang trabaho ng mga magulang kahit simple o mababa ang kita? Kung ang isang magulang ay nagtatrabaho ng mabuti, ngunit kulang pa rin ang kita, ano ang epekto nito sa pamilya? Paano may pakikita ng isang anak ang pagpapahalaga sa pagod at sakripisyo ng magulang? Ano ang aral ng kwento tungkol sa dignidad ng paggawa? Kung ang bawat gamit sa paaralan, baon at pamasahe ay bunga ng pagod ng isang magulang, paano dapat baguhin ng kabataan ang pagtingin sa pag-aaral, paggastos at paggalak sa manggagawa? Kahirapan at paggawa. Timbangin ang epekto. Piliin ang letra ng pinakamakatwirang sagot. Sa isang komunidad, maraming pamilya ang may kita, ngunit hindi sapat para sa pagkain, edukasyon, kalusugan at tirahan.
May ilan ding umaasa sa pansamantalang trabaho. Alin ang pinakamakatwirang pagtataya sa kalagayan ng komunidad? May kahirapan dahil hindi natutugunan ang pangunahing pangangailangan. Isang manggagawa ang nakapagtapos ng kursong teknikal, ngunit napasok sa trabahong hindi tugma sa kanyang kasanayan. Kulang din ang oras ng kanyang trabaho at nais pa niyang magkaroon ng dagdag na kita. Alin ang pinakamainam na pagsusuri sa kanyang kalagayan? Underemployment ito dahil may trabaho ngunit hindi sapat o angkop. May kumpanyang paulit-ulit na kumukuha ng manggagawa sa maikling kontrata. Dahil dito limitado ang benepisyo at hindi tiyak kung magpapatuloy ang kanilang trabaho. Alin ang pinakamakatwirang hatol sa ganitong sistema? Nakapagbibigay ito ng oportunidad, ngunit may epekto sa seguridad ng manggagawa. May mga taong napilitang magtrabaho dahil sa pananakot, panlilinlang, panggigipit sa utang o pang-aabuso sa kapangyarihan. Alin ang pinakamakatarungang pagtingin dito? Paglabag ito sa karapatang pantao, kahit may kapalit na sahod. Mataas ang bilang ng walang trabaho sa isang lugar. Maraming pamilya ang nawawalan ng regular na pinagkukunan ng kita at nahihirapang tugunan ng pangangailangan. Alin ang pinakamainam na pagtataya sa epekto nito? Maaari nitong palalain ang kahirapan at pabagalin ang pag-unlad. Sa bawat oras ng paggawa, may pamilyang umaasa. Sa bawat pagod ng manggagawa, may pangarap na binubuhay. Kapag kahirapan ang kinakaharap, dignidad ang dapat ingatan. Dahil ang pag-unlad ng bansa ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa gumagawa.